Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bitsayan. For today's video guys, yung routine po natin, ayan. Kikita po nyo yung mga ah, sako ng simento. Linagyan po ng buhangin. Iligpitin natin po yan. Yung magagamit pa, isilid natin sa, ilalagay natin sa malaking sako. At saka medyo hindi pa tayo nakakabawi ng pagod na nakita talaga yung balakang ko maghapon po na kilos natin dito sa buong araw sa munting bahay po namin. Yan, tingnan nyo po guys, marami po tayong liligpitin ngayon. At saka natutulog pa yung mga kasamahan ko dito. Lahat po sila tulog pa. At yung gising lang kami ni Papa Bits, at saka hindi tayo makatulog ng mabuti dahil yung iniisip ko talaga yung mga ligpitin ko. Dahil wala naman pong trabaho ngayon, sa Lunes pa, dalawang araw na lang po tayo magpapatrabaho pagtapos ng pagfinishing dyan sa loob, at kung saan lang po aabot yung natitira nating simento. At saka marami pa naman po tayong buhangin. Meron pa ditong apat kabag, ayan. Tas dito kunti lang po yung nabawas yung unang na ipa-deliver ko na buhangin, kasi sabi ng nagtatrabaho kulang daw, kulang sa timbang. Yung ipangalawang pa-deliver ko na sila Sir Regan lang po yung nanguha, sakto lang daw. Pag nagtitimpla sila, kasi sila naman po yung nakakaalam kung anong sakto po yung timpla para sa simento, at kung ilang bag ng simento yung buhangin, kasi sabi nila napakamahal naman po nito sa unang na ipa-deliver ko. Tag 85 po yung yung sako. Iwan ko kung magkano, mga ilang piraso po yung natira. So hindi naman po yan masasayang, dahil pag meron pa tayong buhangin, pwede naman po kaming bumili na lang mga ilang simento para naman po ma-finishingan yung CR. Hindi na po kami mamumroblema sa buhangin. So yan po guys, tingnan nyo po yung ligpitin namin ngayon ni Papa Bits. Kung tutulungan pa ako ni Papa Bits, ito po yung Holy Thursday namin ni Papa Bits. Ayan, mga sako po liligpitin namin. Tapos itong mga sirin, yung galing sa pag-cleaner ni Uncle Amid, ilalagay din namin ito sa sako ni Papa Bits, para maklearan po dito, malinisan, kasi ayan talaga. At ayan na yung pinakasara namin po dito. Mamaya-maya na lang po yung naghihiling ng tour guide sa bagong finishing, at saka merong jealousy na bintana na namin. Ayan, dito lang muna natin ipakita sa likod. Ayan, yan na po yung jealousy na ikinabit kahapon. Yan po, medyo linisan pa din, hindi ko pa yan napunasan kasi hindi ko na po kaya. Ayan, yung plywood pa na tabon namin dyan sa bintana, nandyan pa sa likod, kukunin po namin yan. Ayan po yung sa likod. Maganda po guys yung yung salamin, blue, uniform po sa sliding door ni Jing. Yan, tsaka yung po niya, salamin makapal, tas ito po plastic. Sabi ng iba, daw po ito matibay kasi plastic, hindi katulad ng aluminum na parang mayuyupi pa. Magandang tingnan po guys yung bintana. Yan, sa likod pa lang yan.
Yung tulog po dito sa kwarto nila Chrislyn si Jing. Tapos yung doon kay Sansan si Adrian. At saka si Sansan dito po siya sa minisala. Ayan. Inanuhan ko po siya ng dyan po siya natulog. Tapos yung mag-aama dito po. Dito po sila. Huwag na lang natin pong ipakita kasi mga tulog na tulog po sila. Ayan, dito po sila. Mga tulog na tulog. Tapos walang natulog doon sa kwarto. Yan, iwan ko kung meron pang amoy ng ng namatay na aso. Kasi hindi kaya talaga yung amoy. Kasi kinakalkal din ng mga aso. Kakadiri po tingnan kasi kinakain nila. Yan, mag-alas 7 pa lang. Tirik na po yung araw. Napakainit na, mag-alas 7 pa lang. Tas kami naman ni Papa Bits yan nagkakapi. Pero si Papa Bits tapos na. Yung kape ko nasaan? Ay, nandito pala. Nawala po ako sa kape ko. Ayan. Kape muna tayo guys bago mag-operation. So, ayan. Sabi ko kay Papa Bits, tulungan mo ako. Dahil hindi ko yan makakaya. At saka nga pala si Pix, siguro nakarating na po yun sa Tacloban. Nakauwi din si Pix pero sa linggo babalik din yun, mga madaling araw yun bibiyahe. So bali dadating yun dito ng mga tanghali sa linggo na 5. Tapos bibiyahe naman ng alas 3 ng hapon or alas 4 pabalanban. Timing lang po yung pag-uwi namin kagabi galing sa birthday. Dumating si Jing. Tapos yung mga bata yung nakakita. Nandun pa kami. Ako parang napansin ko yung habersak ni Jing. Parang sabi ko parang pareho kay Jing. Yun nga, pag ni Chrislyn, sabi niya si Tito Jing yun. Habol sila ng habol hanggang si Chrislyn na natumba. Pagdating siya sa tapat nila si Regan, natumba po si Chrislyn. Habol po siya ng habol kay Tito Jing niya. Simpleng handaan lang naman po yung nangyari sa birthday ni Uncle Amid. Pansit at saka manok. Mickey pansit. Kasi siya pa talaga yung nagluto. Na po siya umuwi dito mga 15 minutes to 5. Sabi niya, ako pa daw kuno yung magluluto para panhapon. So ayun, inimbita po kami na doon kami manihapon. Ito naman si Madam, tinawag po ako, hindi pa ako tapos, nanugas pa ako. Sabi niya si Chrislyn, Mamadak, sawag ka na ni Madam, pupunta na daw kayo doon kay Uncle Amids. Sabi ko naman, sige, mauna na lang sila kasi hindi pa tayo tapos. Pinatay ko muna kasi inubo si Papa Bits sa bayutot. Pinipigilan niya kasi, ayun, nakautot tuloy. Buti na lang hindi na nahagip sa camera. Oh my gosh. Yun nga, sabi ko mauna na sila. Tapos nang pupunta na po kami doon, nandyan pa sila sa labasan. Naghihintay po sila si Madam Rose, si Regan, tapos apat sila, si tatay. Sabi ko, ba't nandito pa kayo? Sabi nila, kayo yung hinihintay namin dahil grupo daw tayo. Ko agoy. So, ayun. Mag-operasyon po kami ngayon ni Papa Bits. Bubuylo lang po ako. Tapos, syempre, meron po tayong binabad dyan. Nakababad na yan. Kay Pix po labahan. Inabilin niya po sa akin. Sabi niya, malaban mo na lang. It's okay. At siya nga pala, bukas 29 na 9th anniversary po na ng nanay.
Thank you po Ma'am Mila sa bigay mong blessing para sa 90th anniversary ng nanay ko. Salamat po. At salamat po din sa lahat dito sa pag-finishing tapos pagpa-jealousy. Salamat po. Talagang malaking tulong nyo po yan sa amin. Thank you po. God bless you. Ingat po kayo palagi at saka sana marami din yung blessing na bumalik po sa iyo. Ingat palagi kayo ng pamilya niyo po. Thank you sa blessing niyo. Talagang malaking tulong po yan. Malaking tulong po sa amin. Talagang masasabi kong sana all po kasi hindi ko po lubos na maisip na tutulungan po kami ng ganyan. Tulungan niyo po kami. Malaking suporta po sa amin. Thank you po. At sa lahat po na nagsusuporta po sa amin, sa akin, thank you po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng buong may kapal. Sana ligtas po kayo palagi at palaging nasa mabuting kalagayan at kalusugan. At siyempre, yun nga, ingat po tayo. Ingat palagi. I love you all sa lahat na nagbibigay po ng suporta. Hindi ko na lang po kayo isa-isahin. Alam nyo na po kung mga sino-sino po kayo. So yan si Papa Bits nag-umpisa na po siya. Talagang inaano-ano ko si Papa Bits na tulungan mo naman ako kasi nananakit yung katawan ko. Kalain mo kahapon. Yun. Hindi ko na lang po i-kwento. Alam nyo naman po yung resulta po na nagpapatrabaho ng bahay. Marami talagang lipitin. Yung pabalik-balik po na pagwawalis dyan para hindi po kumalat yung alikabok, didiligan muna. Yun nga iniisip ko si Dian. Kahapon si Dian sabi ka, kung maghapon hindi po kumain si Dian, siguro Dian kumain ka naman kasi yun po yung nagpapano, isa pa na nagpapahina ng katawan mo kasi ayaw niyang kumain dahil wala siyang panlasa. Tapos yun parang inuubo kasi umatake talaga yung allergy niya. Hindi ko naman po alam yun kasi pagpunta namin doon sa CTU, yun nga may video po kami na magpunta kami ng CTU na nakahanap po kami ng cetirizine na yan. Sabi ko para ano na cetirizine na yan. Sabi niya allergy daw, sipon. Yun, naghanap po kami kasi interview niya, namumula-mula na po yung mata niya dahil yun parang lumalabas na po yung sipon niya. Tapos bago po siya dumating dito, dumating, pag-alis niya sa kanila nung gabi, parang inatake din siya. Tapos alis po siya ng madaling araw, parang inatake din po siya doon, ayaw niyang makahinga daw. Tapos kinikwento niya po sa akin, kaya ganyan si Dian, parang yung asthma niya parang medyo malala kasi pag inatake siya, pinapagalitan lang po siya ng papa niya, sinasabing nag-arte-arte. Ako hindi ko naman po alam, kapatid ko yung papa ni Dian. Hindi ko naman po alam yung sitwasyon nila kasi ako busy din po ako sa Tacloban nung maliliit pa sila kasi may trabaho po ako. Bihira ko lang po sila makasalamuha. Linggo lang, tas maliliit pa yan sila. Hindi ko alam kung ano po yung mga nangyayari sa kanila sa loob ng bahay kasi pag nauwi ako sa bahay, gabi na, matutulog, tapos alis madaling araw. Uuwi pa ako ng banda sa amin, tulog sila. Alis ako
banda sa amin mga tulog pa sila. Halos hindi po kami nagpapangita kundi sa linggo na araw. Kasi pag naririnig nila yung boses ko na nandyan sila sa bahay, siyempre mga bata, dyan po sila nag-uumpukan sa bahay, lalo na pag may niluluto ko. Siyempre mga bata yan, dyan po sila nag-uumpukan nagtitipon-tipon sa bahay, lalo na po pag nagluluto pa ako ng pansit bihon at saka champurado. Yan. Nagsisilabasan po yan sila sa bahay-bahay nila. Sa bahay sila titipon-tipon yan sila. EG, Alred, Adrian, Angel. 4 lang naman po sila na pamangkin ko. Tapos plus yung mga apo ko. Yun. Masaya yung namin. Masaya yung payag-payag namin. Tapos nakikwento namin ni Papa Bits kagabi dahil dito naman po kami ni Papa Bits natulog. Sabi ko, si Dian parang naawa ba ako sa kanya kasi yung papa niya talaga mabunganga. Pag masakit si Dian, sasabihin daw na nag-aarte-artis lang siya. Yun nga, pag alis niya, papunta pa lang siya dito, inatake daw siya, hindi siya makahinga. Sabihan pa nga siya ng papa niya, ano Dian, nag-iinlati ka naman dyan. Pero nung atakihin siya nung isang gabi, parang hindi ko talaga mawari kung ano yung gagawin ko kasi nakikita ko po si Dian na parang nahirapan talaga siya huminga. Tas parang nangingitim po yung nangingitim po yung kuko niya. Inaano niya yung daliri ni Creslin saka yung kuko niya at saka yung kuko ni Creslin kung pareho pa yung kulor. Ako tinitingnan ko naman gumaganon. Tapos sila Papa Bits at Dian Sansan naghahanap po ng medisina. Na timing naman po na sarado po dito lahat, na doon po sila sa 24 hours na pharmacy po nakabili doon sa Sugod, banda sa ospital, sa unahan pa sa Prince. Yun po, doon po sila bili. Tapos sabi ko diyan, ko anong iniinom mo pag gano'n niya? Yun, sabi niya, Cetirizine Solmiox. Tapos, pag nakainom ka dyan, kumakalma daw. Tapos, ano pag dapat gawin? Kasi yung paa niya parang naninigas. Sabi niya, yung mga daw niya, daliri sa paa, unatin ko. Masaya yun. Inunat ko. Tapos, si Creslin naman yung dito sa likod, pinahihimas-himas ko, parang nag-ano na si Dian. Hindi ko maisip kung nanginginig na po yung buong katawan ko, tapos parang umiinit naman po ako. Sabi ko, Kuya, ano bang nangyayari to pag hindi talaga nakabili ng gamot sila Papa Bits. Yun, madadala siguro sa hospital si Dian. Baka po yung para sa 5th anniversary ng nanay na nagagasto po ko po kay Dian. Buti na lang po na pakainom niya ng gamot, kumalma na po siya. Tapos yun, kahapon nilagnat siya. Tinanong ko naman po, anong gamot naman na pag dinalagnat ka? Sabi niya, tusiran daw. So si Papa Bits may tusiran naman. Pinainom po siya. Super na nagaktak yung pawis natin, guys. Yan, nalinis na namin po dito. At nandun na sa likod yung mga basura. Sinunog na namin ni Papa Bits. Jaran! Yan. Malinis na po. At dito naman po yung haharapin namin ni Papa Bits. Sasagregate namin yung mga sako, yung bago at saka luma na, para masunog din. At nagising na po yung mga yan, nagluto na po sila ng itlog. Saka may pandesal po. May pandesal po kami dito na
talagang makakabili ka. Dahil meron na po ditong naglalako. Hindi na po kami lumalabas para bumili ng tinapay. Ha? Magbibinignit kita. Meron po ako ditong saging na binili kahapon yan. 2 kilo, tag 45 yung kilo. Tapos may order po ako kay Melinda na kamuti. Iwan ko kung matuloy. Hindi pa naman nag-chat. Pero nagpa-reserve na po ako ng 3 kilo. Nalinis na din po dyan guys. Ayan. Alis muna kami ni Jing dahil bibili po kami para binignit. May ano si Bon, mga kaibigan. Bili po kami ng para binignit. Ayan, marami po dito. Meron naman po kaming saging. Pagpako nito, pagpalagkit. Pari kamuting kahoy yan. Ha? Amo lagi. May down lagi. Magbunot tayo ng ng niyog guys. 2 peraso kasi po ako magpapaksiw ng isda. Tapos lalagyan ko ng sitaw. Request po ni Jing. Ipon ko ng isda. Wala dito si Christian pa kasi nagpapagupit. Maraming nagpapagupit pila. Kaya kayo na lang po yung magbubunot. Dahil hindi na kaya ni Papa Bits magbunot pati pagkayod ng niyog. Meron yung service ko padating. Shopee in order. Sira! Sino ba? Sira! Dali! Natatakot sila kay Shera. Kasi sige, Shera nagpagitna. Dumaan pala. Pang last na kakayurin. Ha? Ano? Putay mo kayo nagtak. Oo. Yan, Papa Bits nyo, napagod sa pag-ipon ng sako, ng simento. Ano to? Karne. O, ginuo ko. Karni. Di pwede yan ang karni. Pero nga ni baligya, puro la isda. Ito po yung isda na lulutuin natin. Papaksiwin, gagatain. Tapos, lalagyan po natin ng sitaw. Pipiga muna tayo ng niyog. Ayan po guys, paksiwin muna natin ng suka yung isda. Tas ito pala yung unang gata. Ayan, linagay ko na dyan po yung sibuyas. Tas yung ipangalawang gata. Tas sabawan po natin yung isda ng ipangalawang gata. Papakuluin muna bago ilagay natin yung sitaw. Tas itong natira, preparitohin natin dahil yung mga bata hindi masyadong kumakain ng paksiw na gata. Ay yung paksiw at saka prito. Para sabay-sabay po guys maluto lahat.
Tapos, kumulo na yung paksiw natin. Ayan, kumulo na po siya. Lagay po natin yung sitaw. Pero parang marami yung sitaw. Hindi ko uubusin. Kasi may plano din tayo niyan. Gagawa tayo ng Bicol Express. Yung gagatain din na lalagyan ng hipon alamang. Kasi parang marami po yung yung sitaw. Yan. Marami pa yung natira. So, bukas or mamaya ko lulutuin yan. Gawin natin Bicol Express na kaluto. Hipon alamang, hindi karne yung halo. Tapos, ayan. Isabaw natin ulit itong pangalawang gata. Tapos, hintayin po natin na medyo lumiit yung sabaw bago natin ilagay yung unang gata. Ayan na po yung paksiw natin, diretso gulay. Ayan. Masarap po yan guys, masarap. Meron pang natirang sibuyas. Ayan. Tikman. Tingnan nyo guys, oh. Talagang magata po yan. At saka tikman natin. Oh, ang sarap guys. At saka yan, luto na po yung prito natin. Ito kami sa labas kakain dahil mahangin, mainit po sa labas. Yan po yung upuan. Linagyan ko po ng sako kasi maalikabok. Napakainit po guys, oh. Freyna. Mama. Freyna. Si Freyna. In the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Blessings, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from thy bounty through Christ, O Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ikaw ba mag-ana gani? Suga diri masisinsering din. Lininisan na po natin dito yung kwarto ni Jing. Pinunasan ko na po yung mga jealousy. Pinapapasok ko na po dito yung higaan. Kasi nagkasiminto. Yan, mga punasan. Dito sa kabila, tapos ko nalinisan. Ayan, napasok na po natin yung higaan ni Jing dito. Yan na, ay ano na din po yung ceiling fan na ilagay. So, mamaya dito na po si Jing matutulog. At umuusok pa doon yung sinunog namin kanina, yung mga sirin. Doon namin niligay ni Papa Bits. So, ayan po guys, talagang hindi po pa tayo natatapos sa ano natin. Yan, pupunta tayo dito sa likod dahil lalagyan po natin ng sirin. Dahil hindi pa talaga naawawala yung amoy ng ano. Aray. Natutulog na po yun. Nakatulog na po yung mga ano ko dito. Kasamahan. Nandoon na po sila sa mga kwarto-kwarto nila. Nakapwesto na po sila. Lalagay po natin dito. Para mawala na yung amoy. Hindi natin ito ibabaon dahil maano po yung ano dito. Matigas yung lupa sa likod. Tapos madamo. Yan.
Dito po guys. Lagyan po natin ng sirin para mawala na yung ano. Kinakalkal kasi ng mga aso. Alas 2 na po yung oras. Pasado, hindi pa tayo nakapaglaba. Hindi pa tayo nakapag-umpisa maglaba. Hindi pa po tayo nakapag-tour sa ano natin. Sa bahay natin. Aray. Sumasabit yung damit ko. Aray. Aray. Oh my gosh. Sumasabit. Umpisa na po natin maglaba. Yung makakaya lang po natin laban dahil yung mga kortina pa labahan at saka bedsheet. Kasi nag-ano po tayo, nagpalit ng mga bedsheet at saka punda dahil yun nga, dahil sa halikabok. Tapos meron pa po ditong labahan ni Pix. Yung unahin ko lang muna yung labahan ni Pix at saka yung mga binihisan ng mga bata ngayon dahil naligo na. So yung mga bedsheet at saka kortina siguro bukas na lang, ibabad ko lang muna. Ayan po guys, ayan, labahan po natin. Ewan ko kung anong oras pa ako nito matatapos dahil ano na, mag-alas 3 na, 15 na, 15 para alas 3. Ayan pa yung mga nilabhan natin po kahapon. Oh my gosh. Kahapon overtime po tayo sa pag-ayos na hindi ko naman po natapos. Mga ano na po ako nakahiga nun, siguro mga alas 11 na. Tapos kanina maga pa tayong bumangon dahil yun, lininisan natin dyan sa sa harapan. Kinuha yung mga sirin na yun nga hindi pa nauubos. Yun po yung sinusunog namin ni Papa Bits kanina doon sa likod. As nagba-background na naman si Papa Bits. Ubo ng ubo. Yan, kababangon lang po yan ni Papa Bits. Nakapagpahinga na po siya. Mihingi ng snack. Kain ka doon ng bahaw. Ako nga, inom ng tubig. Papa Bits nyo, di snack pa. Agoy. At yung mga bata nandun natutulog katabi ng ng papa niya. Andun na po sila sa kwarto. Medyo lumuwag na po dito yung yung kusina namin. Kasi ibinalik ko na po yung mga gamit-gamit doon sa loob. Dahil yung finishingan naman sa Lunes at Martes, andyan na lang po sa labas. Yun, matatapos na po yung pag-finishing po doon sa main house. Uubusin lang po yung yung simento dahil masasayang na naman. Titigas. Kailangan maubos hanggang kung saan pa aabot yung simento. Tapos yung CR mahuhuli na kahit na lang po, hinay-hinayan na lang po ang ang pagpagawa, ang pagpa-finishing. Siguro hindi na po yan makakaano ng simento ng marami. Mga piranad na simento CR. Tansya. Mga
Mga 5 pa. Timbang siminto. Kasi marami pa kasi kaming buhangin. Mas gamit po yung pangalawang buhangin na kinuha nila si Regan kaysa sa una kong napadeliver. Kasi kulang daw, kung baga kulang sa timbang. Iwan ko sa hardware. Sa hardware na pinagbilhan namin. Ang mamahal pa naman. Kasi hindi naman po nagpasigurado si Regan kung meron talaga silang makukuhang buhangin. Yung pala meron po siyang kinuntak. Nung makapagpa-deliver na po ako, pagka kinabukasan yun, sabi, meron na daw buhangin na nakuha. Okay, sabi ko, sige, kasi kulang pa naman yung buhangin dahil yung budget ng Foreman 100 kabag sa na buhangin. Yung kila Sir Regan, mas nilang gamitin dahil saktong-sakto. Kasi sila po yung nakakaalam ng sukat. Yung sa hardware kasi refill pa. Kaya ganun. Si Dian, inuubo. At kanina pag alis po namin ni Jing, bumili po kami ng para bukas, para biniglit. Ayun, naalala ko na sabi ko kay Jing, bili natin si Adrian ng medisina. So ayun, binilhan ko si Teresin, Solmux at saka Tusiran. Bali 6 kapiraso. Pang lang, ingkaso meron po siyang may inom. Naghanda kasi nandun naman po kami ni Jing sa labas, so naalala ko. Tapos ayun, medyo nakaligo si Adrian kanina at saka nagtambay-tambay muna dyan sa labas ng pahangin. Ngayon, ayun, nagpapahinga na. Ewan ko kung nilalagnat pa siya. So, ayan po guys, hindi pa po tayo nakakapag-tour. Pero kung sino naman po yung nakapanood kay Jing, vlog at saka live kanina, nag-tour na po siya. Nakapag-tour naman po tayo sa labas pa lang kaninang umaga kasi matutulog pa sila. Mahirap sabayin guys yung pagko-content at saka marami kang ginagawa. Mahirap pagsabayin. Pagkagaling namin ni Jing doon sa merkado, tayo pa yung nagluto. Tapos magluto, nagkumain. Yung nanghugas naman si Adrian. Tapos ako naman, patuloy po ako na nag-ayos doon sa kwarto na para may pasok na po yung kama. Pinunasan ko po yung jealousy doon sa loob. Yung mga bagong kabit na jealousy, hindi ko pa po napunasan. Ito muna. Kasi pag hindi tayo maglaba ngayon, bukas madadagdagan. Dadami na naman po. Maliligo yung mga bata bukas. Labahan na naman. Ganyan lang ang buhay.
Yung paglalaba talaga hindi yan mawawala kasi araw-araw nagbibihis. Lalong-lalo na ngayon, nagpaayos po kami, yung alikabok, lahat po maalikabok. Pati labas maalikabok. Kahit bago kang paligo, alikabok na naman. Natapos din po tayo maglaba. Ayan, naka-downy na po tayo. Downy na. Tapos ayan, yung kumot, wawaswasan ko muna yan. Tapos ibababad lang muna. Yung iba nandun sa loob. At saka ito naman po yung mga tupiin natin. Guys, kasi umalis na po yung natutulog sa kwarto, si Christian at saka si Sansan, nandun na sa basketballan. Ito po yung natapos na trabaho po, yung pagpapa-finishing natin at saka papakabit ng jealousy. Ayan, yung main door natin meron na pong frame para sa pintuan. Tas ito po yung yan, naka-finishing na po dito. Yan, tas nakakabit na po yung jealousy. Tas ayun, yung dalawa nagising na. Ayan po. Tapos na din po dito i-finishing. Tas ayan, yung yung kortina, inipit ko lang muna dyan dahil kanina habang patulog po sila, masilaw yung araw dyan, parang klaro. Tas dito naman, pagtingin ko si Chrislyn na naaarawan po dito. So, yung ginawa ko po, tinayo ko muna yung plywood na nandoon sa labas, nakasandal. Itinayo ko muna dahil yung araw is nandito pa po banda. Ayan. Alas 4 na po yung oras. Ayan, tapos na po dito yung finishing ito po yung unang natapos. Tapos ayan, meron na po silang jealousy. Inipit ko lang po yan dahil kanina nga masilaw. Labahan ko pa ito. Yan. Maganda po yung pagkakabit. Plastic po siya. Tas makapal yung yung salamin. Makapal. Asan na yung nawala yung dalawa. Tas ito naman po yung pangalawang kwarto ni Sansan. Ayan. Binalik ko muna yung mga gamit niya dito. Pero hindi po pa yan ayos dahil yun nga, magpapatrabaho pa. Tapos ayan, ito po yung pangalawang natapos na pagpa-finishing. Lahat na po yan meron pong yan, naka-finishing na. Tapos dito, ayan. Tapos syempre, yung kay Jing, tapos na. Ayan. Tapos na. Tapos ito na lang po yung tatapusin na pag-finishing dito. Mga 2 araw matatapos na po ito. Diyan. Yan na lang po. Dito na lang po yung finishingan. Tapos kung makakaya pa, sakto pa ng simento dahil ayan, 6 pa yung simento. Baka siguro dyan maanuhan din. Aabutan lang po ng simento. At saka marami pa po kaming buhangin. Yan, marami pa nga. Tapos yung CR namin, kahit huli na po yan. Ang importante lang po yung mga ganyan ma-finishingan. At saka dito po sa mga hindi pa na yan, mga hindi pa na finishingan. Yan na lang po. Yan na lang po yung tatapusin. So, ayan po guys. At saka medyo maluwag na po dito. At ayan po yung mga kortina, bedsheet na sinasabi ko. Ibababad ko lang muna yan.
Ayan, tinanggal ko na po yung plywood. Maano pa? Mainit. Mainit po dyan. Tas nakasara yung taas, pero ayan, lumulusot pa rin yung araw. At balik po tayo dito sa paglalaban natin. Mga hanger na po tayo. Natapos din po tayo, Agay. Pagkatapos natin magsampay, maliligo muna tayo bago magtupi. At mga punasan ko pa yung mga jealousy na yan. Siguro bukas na. Kasi medyo kapos na po tayo. Parang malulubat na ako, Hindi na kaya ng powers. Maghahapon na, mag-aasikaso na naman po tayo sa pagkain para sa panihapon. Sandal muna tayo saglit. Parang inaantok na po ako. Yan, pag na lang po, paghangir na lang. Biyernes Santo pala, mas lalong mabibisi po tayo dahil magluluto po tayo ng binignit. Alam nyo naman po yung pagluto ng binignit. Okay lang kung meron po tayong alalay na matibay, yung alalay ba na marunong. At ito nga pala, ibababad ko. Ayun yung nabili po namin ni Jing kanina, kamuti at saka gaway. Walang walang kamuting kahoy. Kahit saan walang kamuting kahoy. Ito lang po yung marami. Yan, marami. Dito po yung marami, isa. Tapos, kami lang naman. Tapos, bumili na lang po ako ng kamuti. Bumili na lang po ako kasi yung order ko kay Melinda parang hindi sigurado. Bukas na po yung paggamit. Tas ito, saging. Ayan, malalaking saging po. Pagluto na lang po yung kulang. Marami naman po tayo ditong anyog. At saka ito parang balak kanina ni Jing ng buko juice. Hindi po natuloy dahil mainit, tinamad na. At saka ito ibababad natin. Kasi pinabababad muna ito. At hindi naman po at yung pagbibinignit hindi naman po problema kasi ayan nga marami po tayo ditong niyog. Yan, inayos ko po kanina dito yung mga niyog ko. Ayan, marami po tayong niyog na hanggang dito po. Ayan, meron na pong tumos kumbaga sa amin. Tapos, ayan, alas 4. Mainit pa rin. Yan po nakaparada yung namin, service. At saka si Papa Beach na wala. Tingnan natin kung nasaan. Agoy. Ayun, nakapurma. Nakaporma na si Papa Beach. Si Papa Beach tulog ng tulog, madaling makatulog. Yan, iniwan po niya yung dito yung electric pan nakaandar. Dito sa piston. Sa piston niya. Pag walang ginagawa, tulog ng tulog. Madaling makatulog. So, ayan po guys for today's video. Thank you for watching po. See you in our next vlog. Thank you po kay Ma'am Mela. God bless us all. At ingat po tayo palagi. Ayan, magtatapos muna po tayo sa aking paglalaban na makapaligo naman po at makapagpahinga ng mga ilang oras kasi pahapon na mag-aasikaso na naman po tayo para sa panihapon.
Yan po guys, bye-bye muna. Thank you again. Thank you for watching po. Bye-bye.